Ang kadalasan pong sira sa electric fan kapag yan ay hindi na gumagana or hindi na po umiikot ay ang kanyang thermal fuse. Ito po ang kanyang thermal fuse. Dalawa lang po ang hugis ng thermal fuse, katulad po nito na square at mayroon din pong isa na pahaba. Ngunit naman po kapag ang electric fan ay mabagal na po itong umiikot, kadalasan pong sira nito ay ang kanyang kapasitor. Defective na po ang kanyang kapasitor. Ngunit hindi lang po ang kapasitor ang dahilan kung bakit bumagal ang ikot ng isang electric fan. Maaari pong natuyuan ito ng grasa, dahil po ang grasa kapag bago yan po ay madulas. Ngunit kapag yan po ay tumatagal na at patungo na po sa pagkatuyo, yan po ay napakalagkit at dahilan po yan para kumakapit at bumagal o kaya mag-stack up ang ikot ng electric fan. Ngunit po sa kanyang mukha ng electric fan, hindi mo maaring i-judge o masasabi kung ano ang sira nito. Kaya dapat natin itong tingnan, siguraduhin kung ano talaga ang dahilan kung bakit ito ayaw gumagana, at kung gumagana man ito, ano po ang kanyang dahilan. Ang pagkasira ba o defective ang kanyang kapasitor, o kaya nagkaroon pong kalawang ang kanyang rotor o stator, or lumaki ang butas ng kanyang busing o kaya bearing, or maaring natuyo ang kanyang grasa, at mayroon pa pong maraming dahilan. Katulad po nito. Dito po tayo magsimula sa taas. Tanggalin natin itong kanyang lock sa kanyang grill. Yan. Tapos kanyang lock sa kanyang handbrake. Tulad nito. Yan. So napapansin po natin at nakikita dito na itong kanyang rotor ay masyado na pong maraming dumi. Ito po yung nangyari po dahil ito pong kanyang winding. Ayan po, pinapakita po talaga natin dito para po mas maliwanag. Itong kanyang winding, ayan, napapansin niyo po yan na marami na po siyang itim na kulay, dahil ito po ang kanyang dahilan. Nakakalungkot pong sabihin, ngunit po ang ganitong klaseng makina ay mostly po ang ganitong kulay. Kapag yung lagyan po ito ng sandpaper, nakikita niyo po dito ng kulay nitong kanyang winding ay hindi po talaga ito copper. Ito po ay gawa sa aluminum. So alam naman natin na yung aluminum ay mas marupok po yan sa copper. So ibig sabihin yan po ay disposable. Mas madali po yang masira kaysa copper. So napapansin niyo po dito na ang kaniyang mga insulator ay sobra pong nagbago na po ang kanyang kulay. So ito pong ganitong klaseng winding or itong klaseng stator ay hindi na po ito pwedeng mapakinabangan na kadalasan pong sira ng electric fan. Kapag ayaw na po yan gumagana or umiikot, kailangan lang po natin palitan ng thermal fuse. Katulad pong pinapakita ko po kanina, ito po ang kanyang thermal fuse. Inuulit ko po, ito po ang kanyang thermal fuse. Inuulit ko po, ang thermal fuse po ng electric fan ay dalawang hugis lang po yan. Katulad po nito na square at dalawang kulay. Mayroong ganito kulay black at saka mayroon pong kulay white. At yung isa, yun po ay ang pahaba or pataas na thermal fuse. At kung
ang electric pan ay bumagal na po ang kanyang ikot, kadalasan pong sira ito po ang kanyang kapasitor. Ngunit po ang sinasabi ko po dito, yan pong electric pan lang po na analog. So hindi pa po kasama yung mga digital na electric pan dahil dumadaan pa po yan sa electronics ang kanyang energy or power galing sa kanyang AC cord. AC cord po dahil ito po 220 volts na 60 watts na stand fan. Kapag digital po ang stand fan, wall fan or table fan, mayroon po yung electronics bago po mapupunta dito sa kanyang winding ang kuryente or energy, dumadaan pa po yan sa electronics. So marami pong dahilan kapag yan ay ayaw gumagana o umandar, hindi lang po ang kanyang thermal fuse. At kung bumagal naman po ang kanyang ikot, hindi lang po ang kanyang kapasitor, mayroon pa pong electronics. So marami po tayong dapat tingnan at saka po i-check, double check, at saka po kailangan palitan kapag bumagal po ang ikot kapag digital po ang electric fan. Ngunit ito naman po ay analog. Sigurado po tayo na kapag bumagal po ang ikot, ito lang pong kapasitor. Busing, dahil busing po ito, wala itong bearing. Lumaki po yan ng butas, kaya bumagal po ang ikot. At saka naman po, kapag marami pong kalawang dito sa kanyang ito pong rotor or shafting, kapag nagkaroon ito ng kalawang, isa po yan sa dahilan kung bakit bumabagal po ang ikot ng electric fan. Ngunit sinasabi ko po, yan po kapag yan ay analog. Ngunit po, kung maayos ang kondisyon nitong kanyang shafting o rotor, at bagong-bago na po ang kanyang kapasitor, at saka po pinalitan na po ang grasa at nilinis na po ang kanyang mga dumi, kalawang at saka dumi na tuyo na nagrasa, dito na po tayo mapupunta sa kanyang winding. Dapat nating tingnan ito isa-isa kung wala po bang nagbabago sa kanyang mga insulator dito po sa kanyang stator. Kapag yan mayroong nagbabago, 100% na mayroon na po yung short sa loob. So ang dapat nating gawin, kung may kakayahan po tayong mag-rewind, dapat itong i-rewind or papalitan ang kanyang winding. Ngunit kung wala na po tayong kakayahan na mag-rewind, maaari po tayong magpa-rewind sa iba o kaya bumibili po ng ganito na buo sa mga online shopping. At kung wala naman po, kung mayroon po tayong extra na electric fan, kunyari kung sira na yung fan blades, kanyang stand, grill, at maayos pa itong kanyang stator, maaari po natin yang ipalit dito kapag kapareho po ang size. So sana po ang video ito mayroon po kayong natutunan sa aking mga sinasabi or in-explain kung ano ang mga dahilan kung bakit ang isang electric fan kapag yan ay hindi na gumagana o umaandar, hindi lang po ang kanyang thermal fuse ang dahilan. At kung bumagal naman ang kanyang ikot katulad nito na analog, hindi lang ang kanyang kapasitor ang dahilan na yan ay hindi or mahina po ang kanyang ikot. Maaaring sa dumi ng kanyang shafting na magkaroon ng kalawang or nagbago ang shape nitong kanyang rotor dahil po natuyuan na po ng grasa. Yan po ang mga dahilan at ang pinaka major or ang pinaka mahirap alamin kapag ito po sinasabi ko na kanina na maayos na po ang shafting, bago na ang grasa, bago ang kapasitor, ngunit dito na po ang problema sa kanyang winding sa stator. Dahil kapag ito na nagka-problema, hindi na yan pwede nating ayusin. Kailangan natin po niyang palitan ng bago o kaya kung mayroon po tayong extra na ganito, dapat nating ipalit. So sana po mayroon po akong video dyan na kung paano po magpalit ng thermal fuse ng electric fan, at saka mayroon po akong video na kung paano po magpalit ng kapasitor at ano po ang dapat nating intindihin, dapat nating sundin kapag tayo po ay magpapalit ng kapasitor para po maprotektahan ang winding po ng ating mga electric fan at hindi po ito mabilis mag-init at maging dahilan po sa pagka-burn ng winding or pagkasunog ng kanyang makina. So pakicheck na lang po sa mga iba ko pang video dahil itong inaayos ko sana ang electric fan ngayon ay hindi na po mapakinabangan ang kanyang makina dahil ang makina po ay talagang sirang-sira na po talaga. Sana po mayroon po kayong natutunan dito at sana po ano man ang aking mga sinasabi ay dapat yan lang po ang ating susundin para po ang ating mga ginagamit na electric fan ay atin mapakinabangan sa mahabang panahon.